Okay, punto por punto. Pupuntuhan natin dito yung mensahe ni Senador Gregorio Honasan na isang militar rebels na kung saan ay siya ang may utak ng EDSA 1. Sino nga ba si Colonel Gringo Honasan? Isa siyang second lieutenant na assign sa Hulo bilang isang special forces at tumagal sa Mindanao at pagdating ng panahon naging head security ni Secretary Enrile hanggang sa lumaki, tumagal ng tumagal hanggang sa nagkaroon na nga revolusyon na isa sa may utak sa plano ng EDSA 1. Malaki ang kanyang role na kung saan ang sinasabi niya kaya itaya ang buhay niya para sa sambayan ng Pilipino. Kaya ngayon nagsalita siya na panawagan niya sa dalawang kinikilalang leader ng bansa, si dating Pangulong Duterte at si Pangulong Marcos Jr. Nangangamba siya na baka magkawatak-watak na naman ang sambayan ng Pilipino. Kaya nagbigay siya mensahe na kung saan ay sana tingnan ang kapakanan ng taong bayan. Yun ang kanyang panawagan. Dahil naranasan niya na nagkawatak-watak ang Pilipino. Kung nagkawatak-watak ang Pilipino, kasama ang militar. Naghati-hati sa paniniwala. So, yun yung iniiwasan niya ngayon. Na magkaroon ng ganun. Pero saan nga ba nagsimula ang hidwaang Marcos at Duterte? Ay siya nga pala, sorry do sa sinundan kong vlogs dahil hindi ko akalain na mas maingay pa yung sound sa labas. Pero naka-close band ako nun eh. Pero bakit maingay pa? Sorry do sa aking isang vlogs. At sana i-subscribe nyo itong aking mga vlogs ko kasi ang aking tinutukoy dito ang korupsyon at ang tiwali sa gobyerno. Yun yung aking mga pinupuntuhan dito. Okay? Naranasan niya kung paano ni Senador Gringo Honasan, naranasan niya nagkawatak-watak ang sambayang Pilipino at lalo ang militar. Ngayon, nangangamba siya, baka maulit-uli. Ayaw niya nang maranasan uli yan na magkawatak-watak ang Pilipino at ang mga militar. Kasi militar lang ang tinitingnan dito kung saan papanig. Pero sa ngayon, siguro sa dami ng karanasan ng military, ay magiging solido sila. Isa lang pag sinabi nagkumpas ng isang namumuno ang chief of staff, doon lahat tayo. Wala nang kakaliwa, diretso lahat. O walang kakanan, diretso lahat para ang sambayan ng Pilipino ay hindi rin magkawatak-watak. Kasi pag nagkawatak-watak ng military, normally yan, pati ang sambayan ng Pilipino. So, iniiwasan niya. Pero saan nga ba nagsimula ang hidwaan ng Marcos at Duterte?
Sa aking palagay, sa mga pagsusubaybay ko, dito nagsimula ito, kitambaluslos. Ano? Kitambaluslos ang mga inisyatibo ito. Sinundan ng ating First Lady. Kasi ang First Lady nakakonek sa Liberal Party. May mga maneuver. Noong naramdaman ni Duterte, dating Pangulong Duterte, bumanat na siya. Alam naman natin ang Pangulong Duterte, pag sinabi niya at nakarandam siya, brutal siya magsalita, diretsahan siya, walang paligoy-ligoy, walang drama, diretso talaga. So yan na, mahirap nang pigilan ang kanyang bibig. So sana tayo mga Pilipino, hindi pa panahon para maghiwalay-hiwalay tayo. Hintay pa natin ang pagkakataon ng Pangulong Marcos. Mga buwan lang, sabi nga natin, sa 2 years time o before 3 years time, at ganun pa rin ang sitwasyon ng bansang Pilipinas, magkaisa tayo lahat. Hindi lang iisa, lahat tayo. Kung nakikita natin na walang pagbabago. Kasi alam naman natin na weak leader ang ating Pangulo. Or, masyado lang siyang mabait at pinamigay niya lang. Ang problema nga lang, so sobrang bait, ang kanyang First Lady, ang kanyang First Cousin, ay may sariling diskarte na hindi niya nakokontrol. So, yun ang mahirap. Pero hindi lang natin alam sa bandang huli. Ano? So, ulitin ko yung panawagan ni Colonel Gringo Honasan. Pakinggan natin yun. Kasi nakaranas siya ng mga ilang pagdanas ng pagsubok sa kudita. Ano? So, yung mga naka-experience, kayo na rin mag-inggan nyo na walang kapupuntahan. Actually, sa panahon ko ako noon ay corporal ako noon nung ako'y nung EDSA 1, nasa 1st Scout Ranger Regiment ako noon. Nagtanong sa akin mga junior, sir, saan ba tayo? Magantay na lang tayo ng order. Kung walang order, standby tayo sa kampo. Ayun. Standby kami. Yung mga sigasig, pumunta ng Krabi, pumunta kay Gringo Honasan or kay General Fidel B. Ramos, ang mga kasama namin sa Ranger. Kaya nga na-disband ang Ranger. Ano? So much for that. Sana magkaisa tayo. Huwag tayo masyado magpagamit sa politika. Ang layunin natin ay pagkaisahin natin ang sambayang Pilipino. Yun lang aking panawagan. Pakinggan natin ang mensahe ng ating dating Colonel Gringo Honasan. Sa mga mensahe niya, pakinggan nyo. At para hindi tayo maulit sa pagkawatak-watak ang bansang Pilipinas. Salamat.